Hi guys! Cakes and Cookies here. So for today's video is another full fondant cake yung gagawin natin. So sa paggawa ko ng fondant cake, ang una kong ginagawa is yung mga fondant details and toppers. Para kapag tapos na ako, meron siyang time para mag-set and tumigas. And after nun, kapag nagawa ko na yung mga toppers, igaganash ko naman na yung cake. And after ko yun iganash, syempre, i-chiller natin yun para mag-firm up naman yung ganache. So habang nasa chiller yung cake, ang next na gagawin ko na is eto. I-ready yung mga fondant na gagamitin kong pangbalot doon sa cake. So, ang una kong ni-roll out is yung bilog, which is yun yung ilalagay ko doon sa ibabaw ng cake dahil tayo ay paneling method. And then, next naman is etong panglagay natin doon sa gilid ng cake. So, sinusukat ko yung cake ko nang nakaganache na using tape measure para malaman ko kung gaano kahaba yung i-roll out ko na fondant. So, ayan siya. Pati rin yung height ng ating cake nang nakaganache na, sinusukat ko din yun para alam ko kung gaano kataas din yung i-roll out ko na fondant. And then after nyan is yan. Lalagyan ko lang siya ng cornstarch para pag ni-roll ko siya ng ganyan is hindi sila magdikit-dikit. And after nyan is ready na tayong magbalot ng cake. So cake size is size 8x4. Moist chocolate cake yung flavor with chocolate ganache filling and coating dahil ito ay full fondant cake nga. So as you can see, paneling method pa rin yung ginagamit natin na way sa pagbabalot ng fondant. So inuna ko na yung top and then babalik ta rin, tapos lalagyan ng water and then ididikit doon yung ating fondant na ilalagay doon sa gilid. So ayan siya, ilalagay ko lang yan dyan and then i-cut natin yung excess and then pagdudugtungin natin yung dalawang dulo gamit yung water and then gugupitin na natin yung sobrang fondant dyan naman sa magiging ilalim na part kapag tinaob natin. So after natin yung i-trim is maglagay na tayo ng ganache doon sa drum board na gagamitin natin and then ididikit na natin yan dyan sa cake. After nyan is itataob na natin yung cake para ma-reveal na yung ating sharp edge. And then, after nyan, lalagyan ko siya ng parang border doon sa babang part ng cake. Kasi, ito yung sinend ni client na design and feeling ko medyo nape-plainan ako. So, sabi ko kay client if pwede ko bang ibahin yung konting design or pwede ako magdagdag ng mga something para lang medyo mas gumanda yung design ng cake. And sabi naman niya is ako na daw yung bahala doon sa design. So, yan yung dinagdag ko doon sa details. After ko ilagay yung parang border na fondant is dinikit ko na doon sa center ng cake yung name ni baby or yung parang palayaw niya which is sinag. Kaya yung theme ng cake natin is araw siya or sunshine. Kasi nga yung palayaw ni baby is si sinag. Diba ang cute? So, yung name na sinag is cardstock lang yan, nag-glittered. So, kinat ko lang yan using yung Cricut Maker ko. And then, yung ibang details is all fondant na. So, inattach ko lang din yung iba pang mga fondant details para mas gumanda yung cake natin. And, naglagay na rin ako ng sticker. Tapos, after nyan is that's the finished look and that's the finished product. So, after nyan is dineliver na rin namin since malapit lang naman. And, after the event is nag-message na sa akin si client and super natuwa naman siya dun sa cake. So, yun lang guys for today's video. Thank you so much for watching. Bye!